Ngayon ay dumako tayo sa tanong ni Brent. Maganda kasi itong tanong na ito. Yan, si Brother Brent Gonzales. Sabi niya, so yung pagsunod na sinasabi mo sa batas ng Diyos, hindi ho ba ito sariling gawa ninyo? At kung hindi ito sariling pagsunod mo o paggawa, Diyos ba ang gumagawa nito para makasunod ka sa batas? Paano naging Diyos ang gumagawa nito sa pagsunod sa batas? At sa Ephesians 2:8-9, ang sinasabi diyan na tao'y niligtas sa biyaya ng Diyos. Ang tanong po, ano po ang biyaya ng Diyos na nagligtas? Salamat. So, ito maganda. Ito yung maganda. Una ay sasagutin natin yung unang binanggit niya rito, yung pagsunod na ginagawa natin sa batas. Hindi o ba ito sariling gawa ninyo? Yan ang sabi niya, no? At kung hindi ito sariling pagsunod mo, paggawa, Diyos ba ang gumagawa nito para makasunod sa batas? So dito muna ako sa unang nito. Magbibigay muna ako ng paunang sagot. Tama-tama lang din ito kasi mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga kapatid sa panampalataya yung tungkol sa ambag ng tao o yung ginagawa ng tao. Alam niyo, Brother Brent Gonzales, malalim po yung pag-aaral ng Seventh Adventist pagdating sa salvation, sa kaligtasan, malalim. Kaya nga doon sa mga pinopost namin, hindi makarelate yung ibang panampalataya sa pinag-uusapan ng mga Seventh-day Adventist kasi ang mga Seventh-day Adventist, yung official po na paninindigan ng Seventh-day Adventist ay wala pong ambag ang tao sa kaligtasan. Ngayon, maging specific na lang po tayo doon sa yung tanong para maabot po natin yung gusto nyong malaman na yung pagsunod na sinasabi mo sa batas ng Diyos, hindi po ba ito sariling gawa ninyo? Ayan. So alam mo, kapatid na Brent, yung salitang sariling gawa ng tao, ang ibig sabihin nun, ginawa mo ito na wala pong kinalaman ang Diyos. No? Ginawa mo ito pansarili mo. Yun ang gusto mo. Yun ang sariling gawa ng tao. Pero kung meron kang ginawa, dahil nakita mo na ito ay bahagi ng iyong pananampalataya o paglilingkod o bunga ng kaligtasan na iyong tinamo, ay ang tawag dito ay bunga at hindi mo ito sariling gawa, kundi gawa ito base sa kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya nga, kung babasahin natin yung episo na inyong ginamit, 2:12 hanggang 10, kaya lang ang ginawa mo kasi hanggang 9. Ituloy natin hanggang 10. Tingnan mo. 2:8 hanggang 10. Ayan. 2:8 hanggang 9 lang kasi yung ginamit mo, no? Ito. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng panampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Ayan na, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ibig sabihin, kung gagawa tayo ngayon, ay hindi mo yon sariling gawa. Siguro kung ang tinutukoy mo ay aksyon mo o ikaw mismo kumilos, siyempre. Pero ang ginawa mong pagkilos, gumawa ka ng mabuti kasi Diyos ang gumagawa nito sa atin. Ito nga po yung paninindigan ng mga Seventh-day Adventist. Yung pong gawa natin, no? Yung gawa ho ba na ginagawa, yung kilos, yung pagsunod, after po ng justification, after po ng pagkakilala natin sa Panginoon, after po na tayo mabautismuhan, meron tayong ginagawa. Ang pahayag po ng Biblia ay ganito. Sa Filipos 2:13, ay ganito ang ating mababasa. Filipos 2, ang talata ay 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yan yung sinasabi ko niya. Tayong tao, gumagawa tayo, hindi na yun yung ating sariling alam. Hindi na yung sarili nating gusto. Basta may gagawin ako. Pagka gano'n ang ginawa natin, itong gusto kong gawin, ay sariling gawa mo yon. Yun ay human righteousness.
yun po ay hindi kalooban ng Diyos. Pero, yung paggawa natin, sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, nakagagawa tayo at yun ang nagagawa natin doon ay ayon sa kanyang kalooban. So, tayo kasing mga tao ay wala tayong magagawa kung wala si Kristo, no? Kung hindi tayo pangunahan ni Kristo, wala tayong magagawa. Ang sabi ng Panginoon doon sa Kapitulo 15 ng Juan, na kayo ang sanga akong puno. Kung nakahiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So yung paggawa natin na hiwalay kay Kristo, nonsense yun. Not counted yun. Maganda basahin siguro natin yun. Anong talatang o yun? 15 size ba yun? Hanggang 5? Tingnan nga natin kung anong nakalagay. 5, Brother Joseph. 15:5 ng Juan. Yan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, yung sinasabi mo dito, Brother Brent, sabagay, alam ko na siguro ang meron ka lang gustong sabihin, pero tinutulungan ka namin para ugatin ng mas malalim yung pong ibig sabihin ng sariling gawa ng tao. So ito pong nakasulat dito sa talata, ang ginagawa natin bilang sanga ay hindi ito hiwalay, hindi ito iba doon sa gusto ng puno. O kaya nga kanina, ayon sa kalooban ng Diyos. No? So ang pagkagawa ka ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo na sariling gawa yon. At isa pa po doon sa Pilipos ay Diyos ang gumagawa sa atin. Ibig sabihin, mahina kasi tayo. Hindi tayo perfecto. Mahina ang ating pagkatao. Pero once na ikaw ay tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ano ang sabi doon sa 4:13 ng Pilipos? Pinapalakas tayo ng Panginoon. Sabi po ganito, Pilipos 4, talatang 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So alam niyo si Apostol Pablo, ito ang maganda kay Apostol Pablo, Brother Gomer, hindi niya talaga tinataas yung kanyang sarili. Kahit na tayo, mga kapatid, kasi hindi ho ito matanggap ng ating mga kapatiran na parang mali talaga na hindi tayo gumagawa sa ating sarili. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid, gumagawa tayo, masunurin tayo, tapat tayo, masunurin tayo. Pero ang pakiusap lang ay gayahin natin si Apostol Pablo na ang itinataas ay si Kristo, hindi yung kanyang sarili. Kasi pag ipinilit mo, hindi may human effort. I-denown natin si Kristo, itinaas natin ang ating sarili. Nagkakaintindihan tayo, may pagsunod tayo. Pero mas tama ayon sa Biblia na nagagawa natin ito doon sa nagpapalakas sa atin. At kung titingnan natin yung aklat ng Galacia sa 2:20, ang sabi ng Apostol Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So kung ang nabubuhay sa atin ay si Kristo, yung gawa na nakikita sa atin ay gawa ni Kristo yon. Kaya tama lang po yon na gawa niya ang makita ng Ama. Kasi kung gawa natin, sariling gawa natin, basura sa ating Panginoon yon. Walang kabuluhan yon. Iyon ay sukal sa mata ng Diyos. Walang halaga yon. Alam nyo, itong sinasabi mo, kapatid, na sarili mong gawa, merong gumagawa niyan. Ito yung mga tao na nakasintro sa kanilang sarili. Hindi si Kristo. Sa panahon na ikaw ay gumagawa at nagiging tapat ka, iniisip mo, ambag mo yon o kaya effort mo yon. Yun ang delikadong kalagayan kasi ibig sabihin, ibinaba mo si Kristo sa buhay mo at ikaw yon. Gawa ko yun eh. Kaya hindi matanggap ng marami na hindi si Kristo gumawa sa atin. Ibig sabihin, siya talaga. At yun ang panganib, Brother Gomer, na ipilit mo na mayroon ka talagang ginagawa, may ginagawa talaga. So ibig sabihin, inibabawan mo si Kristo. Pero subukan mo na si Kristo ang gumagawa niyan. Itinataas mo siya. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid, na tayo ay may action kasi tayo ay nagpasakop sa ating Panginoon. At hinayaan natin ang Panginoon ang mag-drive sa ating buhay. Pero sa panahon na ipipilit natin, hindi, meron talaga, parang hindi matanggap. Si Kristo na daw kasi sumunod, tayo hindi na. Hindi naman ganon. Na parang si Kristo sumusunod, tayo nakaupo lang. Wala namang ganon.
sabihin yung ginagawa natin, si Kristo po ang dahilan kaya natagagawa natin. At ang inihaharap ng Panginoon sa Ama ay yung gawa niya at hindi gawa ng tao. Kaya tama lang din dito na hindi mo sariling gawa yon. Hindi ba sabi niya, sariling gawa mo ito? Sa amin mga Seventh Adventist, hindi namin to sinasabing sariling gawa namin, kundi ito ay gawa ng ating Panginoon na nasa buhay namin. So, dyan muna ako. Alam ko merong isusosog si Brother Gomer dyan. Tapos ay kung gusto mo, Brother Gomer, na tumuloy na dyan sa ibang tanong niya, ay saka naman ako susosog sa'yo. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. Well, kasi hindi mo pwedeng ang sabihin na sarili mong gawa kung kasama mo si Kristo. Doon pa lang mga kapatid, kung, alam ba, Brother Johnson, magkasama tayong gumawa. Pwede ko bang sabihin, gawa ko yan? Ay magkasama nga tayo eh. Magtatampo ako sa'yo. Ba't mo inangkin? Hindi ba? Tingnan po ninyo mga kapatid. Halimbawa, dalawa kami ni Brother Johnson. At ang matindi dito, Brother Johnson, kung halimbawa, mas marami ka pang ginawa kaysa sa akin. Ayun nga talaga. Kasi si Kristo Oo nga. Oh. Tulong-tulong. Mas marami ka pang ginawa. Kumbaga, ikaw ang nagturo sa akin, itong gagawin mo, ganyan-ganyan. O, di ba? Tapos so, nagtulungan mo. tayo. Pwede ko bang sabihin na sarili kong gawa yon? Hindi Malaki talagang mangyari yun, mga kapatid. So, yung termino na sariling gawa, wala po talaga yan sa hinagap ng Biblia. Kasi maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, kung ako'y hiwalay, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Bagamat iniisip nga natin, Brother Johnson, doon sa kaisipan na meron nga tayong magagawa. Pero ang totoo, wala nga eh. Sabi ni Kristo, wala eh. Di ba? Wala nga. Ngayon, ang katunayan niyan, ang classic example niyan, halimbawa, si Apostol Pedro na lang. Hindi ba sabi ni Apostol Pedro, kahit na sa kamatayan, sasama ako sa'yo. Ay, pakiramdam ni Apostol Pedro yun, Brother Johnson, di ba? Sa kanyang pakiramdam, kaya niyang gawin na mamatay kasama ng ating Panginoon. Ay, ang problema, nung dumating na yung katotohanan na nandun na, ano nangyari kay Apostol Pedro? Wala. Hindi niya magawa. Okay? So, doon na realize ni Apostol Pedro na totoo ang sabi ng ating Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, makakagawa lang tayo sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kung yun ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, how come na sabihin mong sarili mong gawa? Iyon. Napakayabang mo naman kapag kaganon. Yan nga, Brother Gomer. Yung binabanggit doon sa Juan, ito, para lang ito sa baka sakaling maintindihan tayo ng ating mga kapatid na parang pinagtatawanan yung gawa ni Kristo na parang katawa-tawa sa kanila na, hala, wala tayong bahagi, wala tayong ginagawa. Tingnan po ninyo yung 15:5 na binasa natin. Gusto ko lang ipapansin to, 15:5 ng Juan na binasa natin kanina. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ngayon, Yun na. sasabihin, paano yan? Ang daming tutol dito actually. Ang daming tutol dito. Wala pala tayong gagawin. Si Kristo na pala gumawa. Ibig sabihin, yung perfect example yung ginawa ni Brother Gomer. Magkasama kami. Mas marami akong ginawa sa kanya, kunti lang kanya. Tapos sabihin niya, gawa ko yun. I-report ko yun. Tapos dito sa parable na ito, na ginamit ng ating Panginoon, siyang sa puno, tayo sanga. Kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, hindi ka nga pwedeng mag-angkin. Wala talaga. Kung may magagawa sana ang sanga, Brother Gomer, ha? Kung may magagawa ang sanga, kahit hindi nakakabit sa puno, ayan. Tama na yung ating mga kapatid na nagsabi na, meron talaga tayong human effort. Pero, diba? Kung nagagawa, yung ginagawa natin, hindi naman natin magagawa kung wala si Kristo, ay huwag natin yung angkinin. Correct. Bakit mo naman naangkinin? Dalawa. Tinulungan kanyang gawin. Kumbaga, inakay ka pa nga eh. Siya nga pang nagpapalakas eh. Tapos ito pa, Brother Johnson, para Sige. at least maging basis natin ay talagang ano. Tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo sabi niya. No, sa Roma 7, sabi niya, sa 18, basahin po natin. Maganda nga, sige, dyan muna sa dating Biblia. Sabi niya, sapagkat nalalaman ko na sa akin,
sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Yan. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Wala Kung mayroon ka talaga. dyan ang bagong ang Biblia, tingnan mo, ipakilagay mo nga, Ding, yung ang bagong ang Biblia. Gusto ko munang basahin ito. Kung wala, dito ko babasahin para makita natin. Sabi dito, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Nakita mo? Ayan o. Subalit hindi ko yun magawa. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Ituloy natin sa 19. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. So ito yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Ngayon, nung si Apostol Pablo, Brother Johnson, ay nakagawa na. Kasi marami pong ginawa si Apostol Pablo. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya nga nakakahiya para sabihin natin na tayo meron tayong kaunting nagawa sa tulong ng ating Panginoon, ay iniisip natin, sarili pa natin. Ay hindi po gano. Tingnan po ninyo itong si Apostol Pablo. Alam mo, nung mabasa ko ito, Brother Diyos, para akong para akong sinasampal ng magkabi-kabila Basahin po natin itong Matinding sampala. Unang Korinto 15. Pakinggan po ninyong mabuti mga kapatid. Sa Unang Korinto 15, umpisahan natin sa talatang 8. Yan. Ay sabi ko nga, pag hindi po tayo napahiya dito sa talatang ito, na sinabi na Ay, Apostol oo. Pablo, iwan ko na lang. Sabi niya, Matindi yan, at sa Brother Homer. kahuli-hulihan, tulad ng isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. So ang tinutukoy niya dyan ay yung kanyang sarili. Sabi niya sa verse 9, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. Pansinin po ninyo mga kapatid ha. Sabi ni Apostol Pablo, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Abay, meron bang ganitong espiritu tayo ngayon mga kapatid? Na sa kabila ng daming sakripisyo na ginawa si Apostol Pablo, sa dami ng kanyang paglilingkod na ginawa sa ating Panginoon, abay sabi niya hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Ay bakit? Bakit mga kapatid? Bakit iniisip ni Apostol Pablo na hindi siya dapat tawaging apostol? Sabi niya, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Gusto ko lang ng kaunting emphasis dito. Ano po ang nagdadrive kay Apostol Pablo para sabihin na hindi siya karapat-dapat tawaging apostol? Sapagkat hindi niya po nakakalimutan yung kanyang dating kalagayan bago niya nakilala si Kristo. Yan. Nakita po ninyo? Kaya sa kabila ng dami ng kanyang nagawa sa tulong ng ating Panginoon, ito yung kanyang sinasabi. Hindi siya karapat-dapat tawaging apostol. Bakit? Pinag-usig niya yung iglesia. Ibig sabihin, hindi niya nakakalimutan, Brother Johnson yung pag-ibig na naramdaman niya mula sa Panginoon, mula doon sa kanyang kalagayan na napakasama, tapos tinawag siya ng Panginoon. Ngayon, tingnan po ninyo sa talatang 10. Anong sabi niya rito? Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yun ang dapat na salita. Ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito yung dapat na mangyari sa atin mga kapatid. Huwag po natin kalilimutan yung biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon nung tayo ay kanyang iligtas. At yun ang dahilan, yun ang dahilan, yung pag-ibig na yun ang dahilan, yun yung nagbibigay sa atin, Brother Johnson, ng inspirasyon, ng lakas. Okay? Sabi dito, hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkos, tingnan po ninyo, bagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Sino daw ang nagpagal ng malabis? Siya. Ako'y nagpagal ng malabis. Pero, bigla niyang binawi. Ano sabi niya? Bagaman, hindi ako. Yan. Nakita niyo po, Sana maintindihan ito ng mga kapatid, no? Bagaman hindi ako, kundi kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Amen. Dapat ito mga kapatid yung magiging kaisipan po natin. Na hindi yung, aywan ko, para sa akin. Ang problema kasi, Brother Joseph, kapag sinasabi na ganito, para bagang
ay tutunganga na lang ba tayo? Wala pong ganun mga kapatid. Wala Kasi nga nga, ito yung epekto ng biyaya ng Diyos. Oh, lalo na Doon yung sa ano, tao talaga na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. lalo na yung naririnig kong katuwiran na si Kristo na pala sumunod na tayong gagawin. Sinunod na si Kristo para sa iyo. Ay hindi ho. Ganun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sinabi nga niya na may ganoon siyang ginawa Pero, ang sabi niya, Brother Gomer, Yan nga, bagaman, hindi ako. Di ba? Yan po yung dapat nating, sabi ko nga, nung nabasa kong ito, Brother Joshua, sabi ko nga, di ba, parang akong sinasampal kabi-kabila meron dito rin, Brother Gomer, i-share ko rin lang dyan, na sinampal din ito kabilaan. Actually, talagang malakas na sampal to. Si Apostol Pablo din nagsabi nito Sana ito'y makatulong sa ating mga kapatid na parang pinagtatawanan yung ating fundamental beliefs. Actually, ang ating pong paniniwala, pinagtatawanan ng ating mga kaanib na hindi ho nila naintindihan. Nauunawaan naman natin. Kaya nga, hindi natin sila nilalait. Kasi ako, ganyan din ako dati, Brother Gomer. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. Tingnan nyo sa Filipos 3:8 hanggang 9. Tingnan nyo. Kamukha din yan Yan Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay na at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. So alam natin yung opportunity sana ni Apostol Pablo. No? At alam natin na bilang Parisiyo o Hudyo, Brother Gomer, napakahigpit niya sa pagsunod sa kautusan. Tingnan niyo yung talatang 9. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwiran sa aking sarili. Ito na yung katuwiran ng tao. Sa mga katuwid-bagay sa kautusan. Ayon. Binanggit niya na yung mga ginagawa niya, Brother Gomer, sa kautusan din. Kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung pong mga pagsunod na ginawa niya sa kautusan, kasama yun doon sa itinuring niyang basura. Kaya malaking dagok to, Brother Gomer Basura yun. Kasama yung ginawa niya na hindi pala yun pwede kasi magiging katuwiran lamang yun sa kanyang sarili. Pero, ang dapat ay katuwiran ni Kristo. Kaya nga, sabi niya doon sa binasa kayo ng Brother Gomer, yung ginawa niya ay nung nakilala niya na si Kristo, ay di gumawa na siya, Brother Gomer, di ba? Gumawa na siya Pero ano sabi niya? Hindi ako. Hindi ako. Yan ang sinasabi natin, na kahit na po doon sa sanctification, mga kapatid, ay huwag pa rin natin itaas yung sarili natin. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, nagkakaintindihan tayo. Tayo istrikto sa pagsunod sa kautusan. At itong sinasabi po natin ay hindi ho ito nagbabago doon. Ang binibigyan lang namin ng kaibahan ay huwag na huwag natin itataas yung sarili natin sa ginawa ni Kristo. No? Kasi pag ipinilit nyo yung human effort at yung participation natin, na hindi natin sinasabing dahil sa kay Kristo, ay wala ho talagang pumutahin yan. Inibabawan talaga natin si Kristo. Mas walang debate, Brother Gomer, kung sabihin ng sino man, maging faithful tayo, maging masunurin tayo sa pamamagitan ni Kristo. Lagi nating babanggitin yon, no? Sa pamamagitan ng tulong ni Kristo. Pag yan ay sinundan natin, ay walang pagtatalo, Brother Gomer. Di ba? Dahil yun naman talaga ang katotohanan Alam mo kasi ang ang naging problema talaga, yung dapat matanggal po natin sa ating isipan mga kapatid, na ikukonekta mo yung iyong ginagawa. Yan. Ano? Kumbaga, bibigyan mo ng merit yung iyong ginagawa Yun. para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Medyo talagang nakadelikado po nung ganun na kaisipan. Kasi nga, alam po natin mga kapatid na kapag, alam mo, dapat intindihin natin yung salitang merit, no? Dito nagkakaproblema kung minsan, Brother Johnson Ano ba ang ibig sabihin ng word na merit? Okay? Pag sinabi pong merito or merit, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay worthy or deserving ka doon sa pagpapala na ibibigay sa'yo. Yan po ang ibig sabihin ng merit. Ikaw ay deserving
or ikaw ay talagang worthy na tumanggap ng pagpapala. Ano? Dahil ikaw ay mabuti. Parang ganon. Ay sino ba ang deserving sa atin sa harap ng Panginoon? Wala. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang ibig sabihin, wala talagang deserving sa atin. Walang Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa, hindi po yan magdadala sa atin. Ang Basura magdadala nga. sa atin sa kaligtasan talaga ay yung sakripisyo ni Kristo, yung ginawa ng ating Panginoon, wala nang iba. Yun po yung dapat nating maintindihan. Ngayon, ang sabi doon sa Efeso 2, katulad nung tanong, ginawa ng ating Panginoon yun upang tayo ibalik niya doon sa kanyang kalooban, sa pagsunod sa kanyang kalooban. No, hindi para, ewan ko ba, paano ba natin ito dapat na iayos, mga kapatid? Ano, kailangan nating ayusin yung ating kaisipan na iniligtas tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Tingnan po ninyo yung Efeso 2. Puntahan natin yung 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. So, ginawa tayo ng ating Panginoon, Brother Joshua, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, yung talaga ang purpose ng Diyos sa atin. Na pagkatapos niya tayong iligtas, pagkatapos niya tayong ibigin, mahalin, ibalik sa kanyang piling, ay para sa mabubuting gawa. Hindi yung kaisipan, Brother Johnson, wala nang gagawin, nakatunganga na lang. Ano yun? Isa pa, Brother Johnson, na illustration na gusto kong makita po natin. Doon sa Mateo 25, pansinin po ninyo yung parable ng kambing at tupa. Kasi ito, ginagamit din ito, Brother Johnson, dati ginagamit ito para doon sa, di ba, ang sabi kasi nung mga tupa rito, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ito'y inyong ginawa, di ba? Pero kung mapapansin mo rito doon sa mga tupa, nung sabihin ng ating Panginoon, o tingnan po ninyo doon umpisahan natin doon sa 25:34. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Kung magkagay sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Verse 35. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Verse 36. Bad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Verse 37. Kung magkagay, sasagutin siya ng mga matuwid. Tingnan po ninyo yung sinabi nitong mga matutuwid, Brother Johnson, na magsasabi. Hindi nila alam. Sabi nila, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka namin? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin, itong mga taong ito, gumagawa sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon, pero hindi nila iniisip ito na sa kanilang sarili. Kasi ito'y ginagawa nila bilang pagtanaw ng utang na loob sa pag-ibig na naranasan nila sa ating Panginoon. Ganon din po yung ginagawa ni Apostol Pablo. Kasi once na inisip po natin na yung ating mga ginagawa ay yun yung dahilan bakit karapat-dapat ka sa Diyos, ay magiging pariseyo po ang kalagayan po natin noon. Yun yung nandoon sa Lucas 18, yung pariseyo, na ang sabi niya, ako'y nag-iikapo, ako'y nag-aayuno twice a week, ako'y ganito, ito yung aking ginagawa. Ang tanong doon, Brother Johnson, may masama ba doon sa ginagawa ng pariseyo? Wala. Wala naman. Ay ano yung masama? Yan. Ano yung masama doon sa ginagawa ng pariseyo? Yung bang pag-aayuno, masama. Yung bang pag-iikapo, masama. Walang masama doon. Wala. Ang masama, iniisip niya, Brother Johnson, na dahil doon sa kanyang ginagawa, ay dapat karapat-dapat sa blessing. Yon. Nakikita po ninyo, mga kapatid? At yan ang danger ngayon sa ating mga kapatid sa church, na ipipilit na meron talagang magagawa. Kasi kung hindi maliligtas. Di ba? Oh. Yun ang problema kasi, kumbaga, ikinukonekta niya ngayon yung kanyang ginagawa na yon Sa kaligtasan. para sa kaligtasan niya. Yo. Which is wrong. Hindi po talaga yun ang dapat na ating maging kaisipan.
Katulad nga nung sinabi ni Brother Johnson, tayo ay naniniwala na talagang dapat tayong gumawa kasi dapat magbubunga. Ang sabi ng Panginoon, magbubunga eh. Ay, ano yung bunga? Bunga ng Espiritu Santo na nasa atin. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Kapag gumagawa sa atin ng banal na Espiritu, makikita yung bunga doon. Yan ang maliwanag, Brother Johnson. Yan. Speaking of, teka lang, ipakita ko nga muna itong tanong niya uli para doon sa ilang mga binanggit niya rito. Kung hindi ito sariling pagsunod mo o paggawa, Diyos ba ang gumagawa nito para makasunod sa batas? Paano naging Diyos ang gumagawa nito sa pagsunod sa batas? Ayan, magandang tanong ito. So, ito, halos karugtong, kunting dagdag na lang doon sa mga nabanggit na naming pauna, no? So, sabi niya, Diyos ba ang gumagawa nito para makasunod sa batas? Yan. Ang tao, mahina. Alam nyo ba na kahit sa Old Testament, may mga talata tayong mababasa na malinaw na binabanggit na Diyos din ang gumagawa sa mga tao o sa bayan ng Diyos. Halimbawa, nasa Isaias 26:12. Sabi po dito sa Isaias 26:12, mga kapatid, ayan, Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin, sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa para sa amin. O kita nyo na. Ito, kung hindi natin tatalataan ito, Brother Gomer, pagtatawanan tayo ng mga kapwa natin SDA. Halimbawa, tanggalin ko yung Isaias 26:12 at i-post ko yan. Pagtatawanan yan, di ba? Sigurado. Panginoon. Di ba, sabi nga, yung ikapo, sa inyo rin galing yung ikapo na binibigay namin. Sabi nga doon may talatang ganun eh. Oh. Ito At sa saka totoo. isa pa, Brother Dawson, tingnan po ninyo. Sige. Ito ay para magkaroon po tayo ng kaisipan na mawala talaga yung ganong kaisipan na may koneksyon or may kinalaman yung ating parang ganito, Brother Johnson. Balikan po ninyo yung karanasan ng bayang Israel. Nung tumatakas na sila, Brother Johnson, sa Ehipto, hindi ba sila ay, kumbaga sa inakulong? Bundok, magkabila, bundok, kabila. Tapos yung nasa harapan nila ay dagat. Hindi ba? Doon sa kanilang kalagayan na yon, kung hindi gagawa ang ating Panginoong Diyos, wala na silang kapag-asa doon. Tama? Patay silang lahat. Mamamatay talaga sila lahat doon. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Alam natin ang kwento. Hinati niya ang dagat. Ngayon, ang nangyayari, Brother Johnson, nung hinati na ang dagat, tapos may maririnig ka na, nung nakatawid na halimbawa, di hinati yung dagat. Tapos, nung nakatawid na, sasabihin nung nakatawid, kung hindi naman ako naglakad, maliligtas ba ako sa Ehipsyo? Ganon ang nangyayari ngayon eh. Sige nga. Hinati ngayong dagat kung hindi ako naglakad. Yan. Ganon yung katawiran ngayon, Brother Gomer. Ganon yung katawiran ngayon. Kung ikaw ay nasa tamang kaisipan pa, kung ganon ang sasabihin mo na pagkatapos ng Diyos hatiin yung dagat para ikaw ay makatawid, Pinagmalaki mo yung paglakad mo, di ba? sasabihin mo ngayon, meron akong bahagi kasi kailangan maglakad ako. Ganon nga talaga ngayon. Exactly, Brother Gomer. Ganon yung pananaw ng mga kapatid natin na hindi naiintindihan yung tungkol sa paggawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi ho ba, mga kapatid? Sabi ko nga, pagka ganyan ang magiging katwiran po natin, ewan ko, saan tayo pupulutin? Na nung hatiin na ng Diyos ang dagat, ang katwiran mo pa rin ay kailangan may gagawin ka, maglakad ka. Dahil kung hindi ka maglalakad, wala rin. Tapos, nung naglakad, pinagmalaki na. Siyempre, kaya siya nakatawid kasi naglakad siya. Ganon. Ewan, kapatid. So, tingnan po nating mabuti na ang kabutihan ng Diyos talagang gumagawa sa atin. At sana ma-realize po natin talaga na lahat po yan ay talagang sa Panginoon ng credit. Wala talaga sa atin kahit isa, Brother Johnson. Yan. So, meron pa isang talata sa Old Testament, Brother Gomer, sa Aklat ng Awit, 57 verse 2. Sige. 57, Psalms 57 verse 2. Ako'y dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Napakagandang kaisipan ito, Sana mapanood to ng ating mga kapatid na tutol doon sa paggawa ng Diyos sa ating buhay at ipinipilit ang kanilang sarili
na sariling human effort. Magandang kaisipan to kay Pablo, yung panahon ni Isaias, yung mga Israel doon. Ito si Haring David, ang sabi niya, sa Diyos na nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Ganito po mga kapatid, sana ay makatulong ito. Tingnan niyo po, yun sa pinipili talaga, yung kanilang participation, kasi parang inutil na daw tayo. Di ba pagka tayo ay nangangaral, tabi muna natin si Brother Brent, tayo munang mga kapatid sa loob ng iglesia. Tayo nangangaral. Ako, nag-preach ako, malimit. So, ako ay laging nagre-request at ginagawa naman yon na mayroon pong mga nananalangin. May mga nananalangin kasi wala tayong kapangyarihan na hikayatin yung taong nakikinig, lalo na kung tad-tad ng bisyo. So, nagpipray na Paano natin pinagpipray? Yung crusade. Sinasabi ba natin, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ni Brother Johnson na speaker, sana mahikayat itong mga tao. Ganon ba yon? Sa pamagitan ng aking lakas, ganon ba yon? O sinasabi natin, hipuin nawa ang kanilang puso. Ipadala yung banal na espiritu upang kilusin siya. So nakita nyo, yung nag-response doon, hindi natin sila sabi na, ang galing ng speaker, daming na-convert. Hindi po. Yung prayer. Sino yung gumawa doon sa mga taong yon? Diyos ang gumagawa. So, sasabihin ba na nabautismohan? Kaya ako nagpabautismo, kaya ako naligtas. Ganon. Kaya nga sa isang taong makasalanan, halimbawa, ilagay niyo ang sarili niyo sa isang kalagayan na talagang naglulubalib kayo sa kasalanan. Tapos sumampalataya kayo. Kailangan niyo munang mag-effort. Kaya nga ako ay nag-post ng survey para malaman ko yung problema ng mga kapatid saan natin i-approach. So far naman, halos lahat, maliban lang kay Brother Leonard Sinke at si Brother Nero na may kunting ayusin lang naman doon sa kanyang terminology. Halos na po ay naintindihan naman pala. So ngayon, mga kapatid, doon sa ating pong mga pangangaral at doon sa mga nahihikayat, hindi po tayo naniniwala na hindi gumawa ang Diyos sa buhay nila. So, ibig sabihin, yung isang makasalanan, di sumampalataya, nagpabautismo. Sabihin, part ko yun, yung pagdesisyon. Ganon. Wag na sanang mag-pray na Panginoon, kilusin sila. Panginoon, dapat ang panalangin, Panginoon, bahala na sila. So, doon sa punto na yon, hindi natin napapansin, binabaliwala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Inaalisan natin ang karapatan ang Diyos na manguna sa atin. At sa ating pong pamumuhay bilang mga nahikayat na, pag ipinagtanggol natin yung human effort natin, kahit anong gawin nyo, iniibabawan nyo si Kristo. Yung ating sanctification, hindi ho tayo nag-aambag. Paano kung hindi ka sumunod? Naligtas ka ba? Ibang usapan yon. Ibang usapan yon kasi hindi ka sumunod, hindi nagbunga, hindi nag-reflect sa iyo yung salvation. Ibig sabihin, yung mga hindi gumagawa at hindi nagbubungang pananampalataya, ibig sabihin, hindi talaga siya naka-experience ng totoong salvation. O kung meron man nagbabackslide, na-experience dati, nadaig siya ng tukso. Hindi may kinalaman yung kaligtasan. Hindi, may kinalaman sa paghukom o paghahatol yung hindi mo pagbunga. So, ito, simpleng salita, naligtas tayo sa biyaya, pero hahatulan tayo sa ating mga gawa. May Satanas may tukso hanggang nandyan yan si Satanas. Kaya nga dalawang espiritu yan gumagakilo sa atin, espiritu ng Diyos, bad spirit. Dalawang nag-aagawan yan. So, kumikilos ang banal na espiritu, siyempre, kumikilos din yung masamang espiritu. So, pagka nagkamali tayo ng desisyon, parang mas okay tong sabi ng espiritu ng sanglibutan, mas magandang buhay dito. Ayun ang dahilan. Pero gumawa ang espiritu sa atin. Hindi lang natin pinagbigyan. Kaya ang nangyari, parang si iba, piniling sundin yung ahas. Ganon, Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. So, ang bahagi talaga natin ay magpasakop sa Diyos. Ngayon, kasi pwede ka naman hindi magpasakop. Ngayon, ang huli niyang tanong dito, Brother Gomer, ay sa biyaya kayo nangaligtas, tanong niya, ano po ang biyaya ng Diyos na nagligtas? Sige, Brother Gomer. Alam naman po natin na ang ating Panginoon ay, yan po yung biyaya. Basahin po natin doon sa Tito 2. Siguro basahin natin umpisa natin sa 10 siguro. Sabi diyan, huwag magdaya kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan
sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang ginawang sakripisyo. Sabi diyan, napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ayun. So yun ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. At yung biyaya na yan ay kailangang sampalatayanan. Yun nga ang sinasabi doon sa Efeso, Brother Johnson. Tama. Kailangan po nating sampalatayanan. Ngayon, pag sinampalatayanan natin yan, magkakaroon ng epekto yan sa buhay ng tao, Brother Johnson. Sabi doon sa 12, kung itutuloy natin yan, na nagtuturo sa atin. Ayun. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya nga, ang sabi ng Apostol Pablo, maliwanag eh. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sabi niya na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ito, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Yan po yung biyaya na nagliligtas, Brother Johnson. Sa wakas, may nagusto akong tanong ni Nats Benedicto, kaya ipasok natin. Pagka okay tanong ni Nats Benedicto, ayan may nakachamba. Ayan, sabi niya, kung gumagawa ng ayon, kasi related sa topic eh. At least nagtanong siya ng related sa topic. Kung gumagawa ng ayon sa kautusan ni Kristo, Amikan at Gomer, aariin ka bang ganap o hindi? Ayan. So, ito yung sinasabi ko na ang ADD, ang hayagan na salvation by works. Kasi iniwala talaga sila na ang pagsunod sa kautusan ni Kristo ang dahilan para sila'y maligtas. Kaya ganyan yung tanong niya, Brother Gomer. Ano? Sige, ikaw muna. Okay, ganito yan, Brother Nats, para at least maintindihan mo. Dapat maintindihan mo muna yung termino na pag-aaring ganap. Yan. Kasi kung hindi mo maintindihan yan, talagang makukonfuse ka. Okay? Kasi kapag sinabi nating pag-aaring ganap, ito yung pagpapatawad ng Diyos eh. Okay? Yung pag-aaring ganap, ang ibig sabihin, ituturing ka ng Diyos na walang kasalanan. Ibig sabihin, yung ginawa mong kasalanan, buburahin ng Diyos. Yun. Ngayon, ang tanong, paano yun mangyayari? Paano mangyayari na yung kasalanan mo, maliban lang kung hindi mo inaamin na may kasalanan ka, siguro naman na aminin mong nagkasala ka. Or siguro sa mga nakarambuhay mo may nagawa kang kasalanan. Ang tanong, paano ba yun napatawad? Ano ang basis ng pagpapatawad ng Diyos? Kaya nga, dyan muna tayo, kapatid, para maintindihan mo lang. Ano? Kasi kung hindi mo maintindihan yung bagay na yan, talagang makukonfuse ka. Kaya nga, sinasabi ni Apostol Pablo, na sa pamamagitan ng kautusan, walang aariing ganap. Okay? Alam ko ang tinutukoy niyang talata yung 2.13 ng Roma eh. Okay? Oo nga. Pag-usapan natin mamaya yan. Kung ano yung ibig sabihin ni Apostol Pablo doon sa Roma 2. No? Dito, sa pag-aaring ganap, ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma, tingnan natin yung 3, talatang 19. Sabi diyan, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig. Ay bakit dito sa talatang 19 na ito, bawat bibig matikom? Tapos, ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin pala nito, lahat pala nasa ilalim ng kautusan, Brother Johnson. Ay bakit lahat ay nasa ilalim ng kautusan? Kasi lahat nagkasala. Kaya nga dito namamali yung mga katwiran na para sa Israel lang yung utos. Ay kung para sa Israel lang pala yung utos, ay bakit lahat ng tao nagkasala? Sana maintindihan nyo yan. Kung ang utos ay para sa Israel lang pala, ay bakit buong sanglibutan ang dapat mapasa ilalim ng hatol ng Diyos? Hindi ho ba? So doon palang mali na yung kaisipan, na yung kautos ay para sa Israel. No. Kasi lahat nagkasala, napasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ngayon, kung lahat ng tao ay nasa ilalim ng Diyos, ang tanong, paano sila aariing ganap? Verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Ay napakaliwanag eh. Wala nga eh. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang ibig sabihin nito, nung sabihin ng kautusan, Brother Johnson, na huwag kang magnanakaw, ay nagnakaw ka. O di nagkasala ka ngayon. Napasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. Ngayon ang tanong,
pagkatapos mong magnakaw, paano ka ngayon iaaring ganap ng Diyos? Hindi ho ba? Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, ang pag-aaring ganap ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang dapat mong maintindihan, Nats Benedicto. Hindi yung, ang iniisip mo, pagkatapos mong magnakaw, tumigil ako sa pagnanakaw. Sumunod na ako doon sa kautusan na hindi na ako nagnanakaw. Anong nangyari doon sa dati mong pagnanakaw? Nabura ba yon? Yan ang dapat nating maintindihan. Hindi mabubura yon. Kahit pa sundin mo ng sundin ng kautusan, pagkatapos mong labagin, wala na. No? Nasa hatol ka na. Ang remedyo dyan, wala nang iba, kundi, ang sabi sa verse 21, tuloy natin, datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Si Kristo ito. Verse 22, sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. So yan ang maliwanag na pagtuturo ng Biblia kung ang pag-uusapan ay pag-aaring ganap. Brother Jorso. Ayan. So, ito yung pagkakamali po kasi naalala ko, meron akong nakadebate na ADD, si Jemson Rafael. Nagdebate kami tungkol sa 10 utos. Natapos kami, nabaliktad. Nabaliktad na siya ang nagtatanggol sa kautusan. Ako na yung hindi. Kasi, sinasabi ko na yung kautusan na yan, hindi yan mag-aaring ganap sa atin. Guide lang natin yan sa paagbabago. Dahil sa ating Panginoon, binigyan tayo ng daan na dapat lakaran. Yan ang tuturo sa atin kung paano tayo lalakad doon. Hanggang sa natapos kami, baliktad na eh. Siya na nagdidiin na mahalaga ang pagsunod. Ayan, kasi idididin siya eh. Ngayon, tinan niyo po ito mga kapatid. No? Saan po ba inaaring ganap ang tao? Yan, mabilisan lang ito. Roma 5:1, ang sabi diyan, bilang karagdagan ng sagot ni Brother Gomer, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, saan tayo inaaring ganap? Sa kautusan ni Kristo o sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? So, hindi sa kautusan ni Kristo, Brother Nats Benedicto, ha? Ayan, talatang 9, dyan din. Ayan. Lubha pa ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos, sa magitan niya. Kaya wala kang mabibasa na aariing ganap ang tao sa kautusan ni Kristo eh. Ngayon, Galatia 2:16, ano pang sabi dyan? Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Ngayon, tanong ko, anong pagkaunawa niyo sa kautusan na yan? Kautusan ni Kristo? Yung minibigyan ng diin ni Pablo? Baka sabihin nyo, 10 utos yan. Maliban na sa panamagitan ng panampalataya kay Hesukristo. Ayun, sa pananampalataya talaga inaaring ganap. Tayo rin ay nagsipanampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Sa isang talata, pinagpaulit-ulit ng binanggit eh. Ngayon punta tayo sa Galatia 3:11 muna. Sa chapter 3 naman tayo kasi chapter 2 yan. Chapter 3 verse 11. Maliwanag nga sa na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. So, dami na nito, Brother Nas Benedicto, ano? Ngayon, tingnan mo, sa verse 26 hanggang 27, ang sabi dyan, Romans 3:26, sa pagpapakilala ay aking sinabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa mga sumasampalataya kay Kristo. So, hindi kautusan ni Kristo ang tagapag-aring ganap, kundi si Kristo yung umaaring ganap sa magitan ng pananampalataya sa Kanya. 27. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri, ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng kautusan ng mga gawa. Hindi. Yan. Tanong yan, ano? Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri, ito'y hinihiwalay na sa magitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sasabihin nyo, kita mo na, meron ka pautusan nag-aaring ganap sa magitan ng hindi kundi sa pagitan ng kautusan ng pananampalataya. May kautusan nag-aaring ganap, kautusan ng pananampalataya.
Ano sabi ng sa verse 28? Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So, hiwalay po ang pag-aarang ganap. Ano mang kautusan yan, kahit kautusan ni Kristo, not si Benedicto, hindi yan mag-aaring ganap. Kasi ang mag-aaring ganap, si Kristo, hindi yung kanyang kautusan. Alam nga naman, gumawa siya ng kautusan. Yan ang kautusan. Bahala na yan sa inyo mag-aaring ganap. Ganon, siya mismo ang mag-aaring ganap sa atin. So yung salitang pag-aaring ganap, mga kapatid, tinitingnan din yan sa konteksto, pero karamihan sa sulat ni Apostol Pablo, ang pag-aaring ganap ay walang kinalaman ang gawa ng tao. Yan ating masasabi dyan.